Si Kimberly, 25 years old. Isang caregiver ng matandang lalaki na may amnesia. Bago lamang siya sa kanyang trabaho. Sa loob pa lang ng 3 buwan ay naging magaan na agad ang loob niya sa matanda. Ganon din ito sa kanya. Hindi pa nito nakikita ang nag-iisang anak nitong lalaki na nasa ibang bansa. Hindi rin niya alam ang pinagkakaabalahan ng anak nito. Buwan-buwan lang ito nagpapadala ng sahod niya. Wala din kahit anong larawan ito sa buong bahay. Dahil sa may amnesia ang inaalagaan na matanda, ay wala ring nababanggit ito tungkol sa anak na lalaki. Ang tanging namamahala ng buong bahay ay ang mayordomo na si Mr. Gomez. Nasa edad 40 pa lang ito. Ito ang laging kumakausap sa anak na lalaki ng matanda na mula sa ibang bansa. Dito rin nalalaman ng anak ang mga nangyayari sa bahay ng matandang lalaki. Si Don Ponciano, ang matandang lalaki, nakatira sa isang di kalakihang bahay. Nakatago ang buong pagkakakilanlan ng pamilya nito. At ito ang laging gumugulo sa isip ni Kimberly. Kung bakit limitado ang lahat ng impormasyon tungkol sa family background nito. Hindi naman sa nakikialam si Kimberly. Pero bilang personal caregiver ni Don Ponciano, nais niyang malaman kung may pamilya pa bang nagmamalasakit dito. Palagi niyang inilalabas si Don Ponciano tuwing umaga para maarawan ang balat nito. Sa hapon ay sinasamahan niya ito sa terrace para makinig ng mga kwento sa radyo habang nagmimerienda. Parang ama na ang turing ni Kimberly dito. At ganun din naman ang turing ng matandang lalaki sa kanya. Isang araw ay tumawag muli ang lalaking anak ni Don Ponciano sa mayordomo. "Anong ginagawa ni Papa?" Tanong nito sa malalim na boses. "Maayos naman ngayon ang sitwasyon. Magaling mag-alaga ang caregiver ni Don Ponciano." Pagbabalita nito. "Sige. Malaking tiwala ko sa iyo sa pamamahal ng bahay at kay Papa. Ibababa ko ng tawag. Siya nga pala, may naaalala na ba siya o nababanggit na kahit anong bagay?" Tanong muli ng binata. "Wala pa naman sa ngayon, pero agad kong ipagbibigay alam sir kung may naaalala na siya." May importanteng inasikaso si Nicolas sa ibang bansa. Tungkol ito sa sekretong organisasyon na pinamamahalaan ng kanyang amang si Don Ponciano. Isang gabi, kinausap ni Don Ponciano ang personal caregiver niyang dalaga na si Kimberly para sa isang mahalagang impormasyon. Hindi naman ito lubos maunawaan ng dalaga at iniisip na dahil sa katandaan nito at sa sakit ay kung ano-ano na lang ang naglalaro sa isip ni Don Ponciano. May inaabot ito sa dalaga na maliit na booklet na kulay blue. At nagbilin. "Iha, tanggapin mo tong booklet na to. Gusto kong itago mo to at ibigay sa aking anak na si Nicolas kapag umuwi na ito. Mahalaga ang nilalaman nito." Sabi ng matanda. Ikinagulat naman ni Kimberly ang biglang pagbanggit nito sa anak na lalaki. "May naaalala na po ba kayo, sir? Sabihin niyo po, ano pong ang pangalan ng anak na lalaki na nasabi mo? At saka, para saan naman po itong booklet na to?" Tanong niya. "Si Nicolas, siyang..." Naputol ang sasabihin pa sana ng matanda nang muling sumumpong ang sakit niya sa pagkalimot. Nagtataka ito sa paligid at biglang nagsisigaw na pagalit. Saktong dumating na mga oras na yon ng mayordomo. Naabutan itong sinusumpong ang matanda. Agad na itinago ni Kimberly ang blue book na ibinigay sa kanya ng matanda. Napakalma naman nila ito pagkalipas ng ilang minuto. Ngunit ng gabing mahimbing na itong natutulog, may misteryosong tao na nakaitim na kasuotan sa buong katawan nito. Natatakpan pa ang buong muka at tanging mga mata lang nito ang makikita. Sa pinto ito dumaan at marahang naglakad papunta sa natutulog na matanda. Kinuha nito ang katabing unan at itinakip sa mukha ni Don Ponciano. Hanggang sa ito ay hindi na makahinga
at kalaunan ay namatay. Kinabukasan, nang subukang gisingin ni Kimberly ang matanda, ay laking pagtataka nito sa namumutlang balat nito. Malamig ang katawan nito at hindi na rin gumagalaw ang tiyan nito. Hinipo niya ang pulso nito sa leeg at kamay, ngunit wala siyang maramdamang tibok. Dito ay nataranta na si Kimberly at agad na lumabas ng kwarto para tawagin ang mayordomo. "Mr. Gomez! Si Don Ponciano!" Nag-aalalang sigaw niya na dinig sa buong bahay. "Anong nangyari?" Pagtatakang tanong ng mayordomo. Pagkakita nito sa wala ng buhay na matanda, ay agad siyang nagpatawag ng tauhan para ihanda ang sasakyan. Binuhat nito si Don Ponciano at mabilis na isinugod sa ospital. Ngunit huli na rin ang lahat dahil sa diniklara itong patay na. Nang malaman ito ni Nicolas, baka sa kanya ang labis na pagdadalamhati. Ngunit hindi niya ipinakita ang pagkabigla at lungkot sa harap ng maraming kasosyo sa negosyo at organisasyon. Nanindigan siyang ipagpapatuloy ang naiwang responsibilidad ng dating pinuno ng sekretong organisasyon. Nangako rin si Nicolas na tutuklasin ang mga nakatagong baho ng ilang miyembro ng organisasyon na dahilan din ng pagkamatay ni Don Ponciano. Makalipas ang 1 linggo mula nang mailibing si Don Ponciano, umuwi si Nicolas sa bansa upang makilala ang caregiver na dalaga ng yumaong ama. Ito ay para pasalamatan at ibigay ang malaking regalo nito sa caregiver. Nakauwi na ng probinsya nila si Kimberly. Sa kwarto niya ay iniisip ang mga huling sinabi at habili ni Don Ponciano sa kanya. Agad niyang kinuha ang blue book na itinago niya. Binasa ang mga nakasulat na nilalaman nito. Ngunit tanging mga piling verse mula sa Biblia lang ang laman nito, na may malalaking letra sa bawat pangungusap nito. Tinawag niya ang nakababatang kapatid na lalaki na may angking talino upang subukang malaman ang kahulugan ng mga nakasulat. "Ate, ito ay isang secret code. Ang mga numero at malalaking letra sa bawat pangungusap ay code o password para mabuksan ang isang secret files. Baka makapangyarihan ng taong may-ari ng blue book na to, ate ah." Paliwanag sa kanya ng 10 taong gulang na kapatid na lalaki. "Kung ganon, importante ito. Kailangan kong maibigay ito sa binabanggit niya noon na anak na lalaki. Sino nga ba yun? Si ano? Nicolas. Tama, yun ang pangalan ng anak niya." Kinuha ng kapatid niya ang laptop nito at sinubukang i-type sa search box ang nabuo niyang pangalan ng company sa una at ikalawang pahina ng blue book. Lumabas nga ang pangalang Black Mamba Inc. Ngunit naka-private ito at kailangan ng ilagin ang account ni Don Ponciano. Kaya naman, muling pinag-aralan ng bata ang mga sumunod na pahina at napagdugtong-dugtong ang buong pangalan ni Don Ponciano at password nito. Matagumpay nilang nailagin ang account sa black website at lumabas ang maraming mga larawan, video, mga pangalan at mga transaksyon ng sekretong organisasyon. Ngunit may isang files na hindi mabuksan dahil kailangan ng tamang code. Muling binasa ng batang si Jimbo ang sumunod na pahina at napansing punit ang 8 pahina. Nawawala ang isa pang pahina nito. Naroon ang code ng sekretong file. Samantala, nang mapansin ng mga kalaban ang muling active ng account ni Don Ponciano, ay nabahala sila. Agad namang na-trace ng isa sa mga IT specialist ang lugar ng nakabukas na account ni Don Ponciano. At ito nga ay sa bahay ng dalagang caregiver. Sa kabilang banda naman ay nalaman din ito ni Nicolas. Nang makarating sa kanya ang balitang may nakapagbukas ng account ni Don Ponciano sa black website, agad niyang naisip na dahil ito sa caregiver na si Kimberly. Ibinigay ng mayordomo ang address ng probinsya ng dalaga at agad niyang pinuntahan ito. Isang gabi, habang hindi mapakali si Kimberly sa kakaisip kung ano ang gagawin nila sa natuklasan at kung paano maibibigay sa anak ni Don Ponciano ang blue book,
nakarating naman ang mga armadong tauhan ng kalaban. Papunta na ang mga ito sa lokasyon ng bahay nila Kimberly. Samantala, nagpunta si Nicolas sa probinsya nila Kimberly upang makita ang dalaga. Saktong paglabas ni Kimberly sa pinto ng bahay nila ay bumungad sa kanya ang isang itim na sasakyang pangmayaman. Bumaba ang driver nito at pinagbuksan ang sakay nito sa likod. Lumabas ang gwapo at tikasing binata na si Nicolas. Lumakas ang kabog ng kanyang dibdib sa angking kakisigan ni Nicolas, na halos hindi niya maisara ang nakangangang bibig. "Hoy ate, laway mo, tutulo na." Excuse me po, sino po sila?" tanong ng kapatid ni Kimberly. "Ako ang anak ni Don Ponciano. Ako si Nicolas." Pagpapakilala ng gwapong binata. "Ikaw ba ang caregiver niya? Kimberly, right?" tanong nito. Ikaw po pala yung sinasabi niyang anak niya na nasa ibang bansa. May ipinabibigay po sa'yo si Don Ponciano. Mukhang importante po ito." Wika niya, tapos ay inabot ang blue book. Saktong dumating ang mga armadong lalaki na nakasakay sa 3 itim na kotse at pinaputukan sila ng baril. Mabuti at nakasakay agad sila sa kotse ni Nicolas. Tumakas sila papalayo sa masasamang tao. Mahusay sa pagmamaneho ang driver ni Nicolas at mabilis nilang natakasan ang mga humahabol sa kanila. Dinala ni Nicolas pabalik ng mansyon nila ang magkapatid na si Kimberly at Jimbo, dahil nasa panganib na rin ang buhay ng mga ito. Magagamit ni Nicolas ang talino ni Jimbo sa computer at muli nilang binuksan ang secret file si Don Ponciano. At dito nalaman ni Nicolas ang lahat at kung sino ang mga sangkot sa pagtatangkang pabagsakin ng negosyo at organisasyong binuo ni Don Ponciano. Alam niyang hindi titigil ang mga kalaban hanggat buhay siya, dahil tanging si Nicolas na lang ang pag-asa ng organisasyon. Siya ang susunod na chairman. "Hindi na tayo ligtas dito. Ihanda ang lahat ng tauhan. Sa pagkakataon na to, tayo nang sasalakay sa kanila. Bata, ikaw ang magiging mata namin sa langit. Alam mo nang ibig kong sabihin." Utos ni Nicolas sa mga tauhan at kay Jimbo. "Makakaasa ka, kuya gwapo." May paninindigang wika ni Jimbo. "Iiwan niyo kami dito? Baka sumalakay na naman sila dito." Pag-aalalang saad ni Kimberly. "Iiwan ko ang pro butler ko. Dadalhin niya kayo sa ligtas na lugar." Ganun nga ang naging plano. Iniwan ni Nicolas ang magkapatid sa professional butler nito at dinala sa underground basement kung saan may malaking kwarto. Inumpasahan ng ihak ni Jimbo ang access sa satellite upang makakonekta sa bawat CCTV sa buong lugar kung saan naroon ang kampo ng mga kalaban. Si Nicolas kasama ang maraming magagaling na tauhan ay nag-umpisa na sa kanilang misyon. Sa tulong ng batang kapatid ni Kimberly ay madali lang na nakapasok ang grupo nila Nicolas. Sa pamamagitan ng CCTV ay nakikita ni Jimbo kung nasaan ang mga kalaban at naire-report niya ito kay Nicolas. Dahil doon, madali lang na napatumba isa-isa ang mga kalaban. Natapos ang misyon nila sa madugong laban. Makalipas ang 1 linggo, dumating na ang araw ng muling pagpupulong ng lahat ng miyembro ng sekretong organisasyon. Lahat ay bigating tao. Ang iba ay nasa politika at ang iba ay mayayamang negosyante. Pinangunahan ni Nicolas ang pagpupulong. Dito ay binanggit ni Nicolas sa mga pangalang nakalista sa blue book ng dating chairman na si Don Ponciano. Ang bawat pangalang nabanggit ay pinaputukan ng sniper na nasa katapat na building. Ang lahat ay natakot sa ipinakitang bagsik at galit ni Nicolas. "Lahat kayong natitira. Kung gusto niyo kong kalabanin, sabihin niyo lang. Ngayon pa lang, binabalaan ko kayo. Bilang ako ng bagong chairman, nananatili kayong tapat sa akin at mananatili kayong protektado sa ilalim ng kapangyarihan ko." Matapang na pagbabanta niya sa lahat.
Ang caregiver namang si Kimberly at kapatid nitong si Jimbo ay nakatira na sa mansyon kasama si Nicholas. Nagtatrabaho na rin si Jimbo bilang importanteng hacker ni Nicholas. Si Kimberly naman ay ginagawa ang lahat para magustuhan din siya ni Nicholas. Tulad ng pag-aalaga niya kay Don Ponciano, ay ganun din siya kay Nicholas. Bakit hindi ka magtapat ng damdamin mo para kay Kuya Nicholas, ate? Maganda ka naman. Sigurado kong magugustuhan ka rin niya. Wika ni Jimbo. Alam mo, mahirap gawin yung sinasabi mo. Kita mo naman kung gaano siya kaseryosong tao eh. Oo, type ko siya. Mas nakaka-inlove yung pagiging misteryoso niya na medyo may pagkasuplado. Pero ayoko masaktan. Ani naman ni Kimberly. Ikaw din, mahirap yang hanggang tingin ka lang. Palagi ko naman, pakipot lang din si Kuya Nicholas. Pero ate, galingan mo pa rin sa pagpapapansin sa kanya ha. Fighting! Nakangiting wika ng kapatid. Buhisit na to, asarin pa talaga ako. Doon na nga ako sa kusina at na makapagluto na. Tahimik na ang mansyon matapos ang laban. Ilang linggo ng payapa ang gabi. At sa unang pagkakataon, nakatulog si Nicholas ng mahimbing. Walang baril sa ilalim ng unan. Walang aninong nagbabantay sa dilim. Ngunit isang umaga, isang misteryosong pakete ang dumating. Nasa loob nito ang isang lumang flash drive na may nakasulat. For Nicholas, Final Directive. Nang buksan niya ito sa opisina, lumabas sa screen ang mukha ng kanyang ama, si Don Ponciano. Mahina na ang tinig nito, ngunit nananatiling matalim ang mga mata. Anak, kung napanood mo ito, ibig sabihin ay nasa iyo ng lahat. Ang kapangyarihan, ang pangalan at ang panganib. Ngunit alalahanin mo, sa bawat samahan ay may mga nilalang na magaan yung tapat, ngunit lihim na uhaw sa kapangyarihan. Ang taong pinagkakatiwalaan mo ngayon, siya rin ang dahilan kung bakit ako nawala. Napasinghap si Nicholas. Bago pa siya makapagsalita, biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Mr. Gomez. Hawak ang baril. Malamig ang titig at puno ng pangungutya ang mga mata. Hindi mo ba naisip, Nicholas? Ako nagturo sa iyo kung paano magpakatatag. Pero ang tatay mo, masyadong mahina. Kaya kailangan ko siyang patahimikin para umusad ang organisasyon. Dahan-dahang tumayo si Nicholas. Pinigilan ang sarili. Kaya pala sa tuwing may atake, lagi kang nauunang makaalam. Ikaw ang nagsuplong. Ikaw ang pumatay sa ama ko. Ngumisi si Gomez. Hindi ko siya pinatay. Pinatahimik ko lang para hindi niya masirang hinaharap ng Black Mamba. Bago pa makalapit si Mr. Gomez, biglang bumukas muli ang pinto. Si Kimberly, hingal na hingal at halatang takot. Nicholas, may mga armadong lalaking papasok! Hindi pa siya natatapos nang itutok ni Mr. Gomez ang baril sa kanya. Ang magandang tagapag-alaga. Uwi ka ni Mr. Gomez. Di mo alam kung anong halaga mo, hindi ba? Akala mo, aksidente lang na nakapasok ka rito? Ako naglapit sa iyo sa bahay na to. Sinadya kong ikaw ang maging tagapag-alaga ni Don Ponciano para mabantayan mo siya para sa akin. Nanginginig si Kimberly. Ibig mong sabihin, sinadya mo kong gamitin? Tumawa si Mr. Gomez. At nagtagumpay ako hanggang sa ikaw mismo nakakuha ng Blue Book. Hindi ko akalaing kaya mong ilihim yun sa akin. Tumigas ang panga ni Nicholas. Tapos na ang laro, Gomez. Hindi mo na mauulit ang ginawa mo. Ngunit bago pa ito makalapit, isang putok ang umilingaw-ngaw. Tumigil ang lahat. Si Mr. Gomez ay napatigil at dahan-dahang bumagsak sa sahig. Sa kanyang harapan, si Kimberly. Hawak ang baril ni Nicholas. Nanginginig, ngunit matatag. Hindi ko siya kayang hayaang kunin ka ulit ang dilim, Nicholas.
Mahinang wika ni Kimberly habang tumutulo ang luha. Lumapit si Nicolas at marahang inalis ang baril sa kanyang mga kamay. Tapos na, wala na. Bulong niya. Wala nang babalik. Salamat, Kimberly. Dahil mas pinili mong iligtas ako. Sa mga sandaling yon, biglang muling bumukas ang video ni Don Ponciano sa monitor. Ang huling linya ay malinaw na narinig ng dalawa. Tandaan mo anak, minsan ang tunay na tagapagmana ay hindi yung may dugo mo, kundi yung may puso para sa tama. Tahimik silang napatingin sa isa't isa. Sa unang pagkakataon, naglaho ang lahat ng lihim. Makalipas ang ilang linggo, inilibing si Mr. Gomez sa malayong sementeryo. Sa hardin ng mansyon, magkahilera sina Nicolas at Kimberly habang pinapanood si Jimbo na pinapalipad ang drone sa himpapawid. Akala ko, katapusan na natin noon. Mahinang sabi ni Kimberly. Hindi, katapusan lang ng mga lihim. Simula na ng bagong buhay. Sagot ni Nicolas, nakatingin sa langit. Ipinasa niya kay Kimberly ang asol na blue book. Ngayon ay nabuksan na ang lahat ng pahina. Ito ang huling misyon ni Ama. Gusto niyong ituloy natin ang foundation para sa mga taong ginamit ng sistema. Ngumiti si Kimberly, sabay turo sa langit. Sigurado kong masaya na siya ngayon. Tahimik silang napatingala habang ang drone ni Jimbo ay dahan-dahang tumataas. Kinukunan ang malawak na tanawin ng mansyon. Ang dating pugad ng mga lihim, ngayon ay tahanan ng bagong pag-asa. Makalipas ang 3 buwan, tuluyan ang nabuo ang Ponciano Foundation, isang organisasyong nagbibigay ng tulong sa mga batang ulila at sa mga biktima ng katiwalian. Ang dating Black Mamba ay binuwag na at ang mga natitirang miyembro ay inaanyayahang mamuhay ng marangal sa ilalim ng bagong pamumuno ni Nicolas. Si Nicolas ay madalas makita sa opisina ng foundation. Bihirang ngumiti, ngunit laging abala sa mga proyekto. Sa bawat pagpupulong, laging naroon si Kimberly. Tahimik na nakaupo sa kanyang tabi. Nagsisilbing kanyang katuwang at tagapayo. Hindi na lamang siya isang simpleng caregiver ngayon. Isa na siyang haligi ng bagong adhikain na iniwan ni Don Ponciano. Samantala, si Jimbo naman ay naging pinakabatang chip system analyst ng foundation. Sa tulong ng kanyang katalinuhan, nakabuo siya ng mga security system na kayang pigilan ng anumang uri ng panlilinlang. Madalas siyang tawaging ang batang mata sa langit. Isang bansag na ibinigay ni Nicolas noong mga araw ng panganib. Isang gabi, sa ilalim ng bituin, naglakad sina Nicolas at Kimberly sa hardin ng mansyon. Tahimik lang sila, ngunit sapat na ang katahimikan upang maramdaman ang kapayapaan. Hindi ko akalaing ganito magtatapos ang lahat. Wika ni Kimberly, nakangiti. Hindi pa to nagtatapos. Sagot ni Nicolas, hinawakan ang kamay niya. Ito pa lang ang simula ng pamana ni Don Ponciano at ng kwento nating dalawa. At sa gabing yon, sa ilalim ng mga ilaw ng mansyon, sabay nilang pinagmamasdan ng langit. Ang parehong langit na minsang naging saksi sa mga lihim, takot at pag-ibig. Sa wakas, ang dilim ng nakaraan ay napalitan ng liwanag ng bagong buhay. At hanggang dito na lang ang magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutang mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!